Well, sa amin, hindi naman tayo kailangan tumingin na malayo. Kung tingnan natin yung mga karating nating bansa dito sa Timog Silangang Asya, I think dapat dapat seryosohin natin yung problema kasi yung makarating nating bansa ay hindi kasing tindi yung food security. Yung Food and Agriculture Organization, meron siya pagtala ng tinatawag ng moderately and severely food insecure. Yung Pilipinas ay ikatlo sa pinakamalalang food insecurity dito sa ating rehiyon. So sa amin, hindi naman, siyempre maliban siguro sa Singapore, no? Maliban sa Singapore, hindi naman pwede sabihin na yung mga karati nating bansa sa na Thailand, Laos, Myanmar, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Singapore, Brunei, hindi naman silang, Singapore, Brunei mayaman, pero ibang mga bansa hindi naman sila sobrang yaman na bansa. Pero kung yung Pilipinas ay either ikalawa o ikatlong pinakamadalang food insecurity sa atin, I think halos kalahati ng populasyon ay nireport ng Food and Agriculture Organization ng United Nations as food insecure. Ibig sabihin, may magagawa. Kasi kung yung Laos at Myanmar, nadihamak, mas mahirap, quote-unquote, na bansa kaysa sa atin. Kung lang ang Laos at Myanmar ay pwedeng pwede siguraduhin na malaking bahagi ng populasyon nila ay may sapat na pagkain, bakit hindi yung Pilipinas na nagdeklara nga tayo ng isang linggo na hindi tayo yung Forbes, may trilyonaryo na nga tayo. So, hindi acceptable na sabihin na walang kakayanan ng Pilipinas. Kung ang bansa tulad ng Laos, Myanmar, dagdag na Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesia, kung kaya nila magkaroon ng food insecurity na mas mababa kaysa sa Pilipinas, iba nga dyan, naging Vietnam, single digits, di lalong kaya dapat ng Pilipinas. Ayan. Sir Sunny, minsan nga mapapag-isip tayo, no? Kasi di ba ang bansang Pilipinas, mayaman sa sektor ng agrikultura, sa land, sa tubig, and yung ibang mga mga bansa dito pa po nagsasagawa ng training ng kani-kanilang mga manggagawa doon, lalong-lalo na yung mga magsasaka po natin, Vietnam, Thailand. Dito naman po yan, karamihan po sa kanila natuto rin po dito po sa ating bansang Pilipinas sa teknik kung paano po yung pagtatanim. Pero ang nakakalungkot, yung mga nasa sektor po ng agrikultura sa atin, ang magsasaka at mangingisda, siya pa po pala yung mga nangungunang sektor sa ating lipunan na nakakaranas po ng kagutuman sa ating bansa, sir. Well, sakto yun kasi alam mo yung pwede na yung pagtagpo yung interest ng magsasaka na mataas na kita at yung interest ng karaniwang Pilipino hindi magsasaka sa murang pagkain. Yung tanging pare pagtagpo yun, hindi naman dapat magbangga, ay sapat na suporta ng gobyerno sa mga magsasaka para i-increase yung production nila para habang mura yung benta nila, mataas pa rin yung kita ng magsasaka. Yung nagpapamahal naman sa pagkain ngayon ay yung napakalaking ginagastos ng mga magsasaka sa mga inputs, dun sa kakulungan ng matinong infrastruktura para sa kanila kasi infrastruktura na ginagawa ng mga build better more para sa mga malaking kumpanya lamang. Yung mga bagay na pwedeng ipamura yung gastusin ng magsasaka ay makakahulugan ng dagdag na kita sa mga magsasaka samantalang mas murang benta nila para mas mura para sa consumer. So, kumbaga ang sikreto dyan, yan ang ginawa at ginagawa ng mga bansa tulad ng Thailand, Vietnam, Indonesia para maging mura yung kanilang pagkain habang hindi naman naiipit ang kita ng mga magsasaka, malaking subsidy na binibigay sa kanilang mga agricultural sectors. So, ang tanong, si Pangulong Marcos nga, yan ang pinagmalaki niya na magiging secretary siya ng agriculture sa unang taon daw para mabigyan ng sapat na atensyon. Pero hindi ba kapansin-pansin hanggang sa ngayon, hanggang sa huling mga budget na pinasa, hindi umaabot ng 4% ng pambansang budget yung agrikultura. So, whether ng panunungkulan ni Pangulong Marcos as Secretary of Agriculture or sa mga sumusunod na mga kalihim na agriculture na siya naman na may ang boss nila, hindi naman nila binibigyan ng sapat na suporta yung agrikultura. Samantala, walang katapusan yung pagbigay ng pondo para sa pork barrel. Parang mahiya naman sila. Dapat ibalik natin hindi naman nawala yung pork barrel sa mga kalsada, halimbawa na about 500-600 billion pesos pa rin ang gastusin para sa kalsada. So, mahiya naman sila na
sinasabing wala ng pork barrel samantalang nananatili yung napalaking pork barrel at nananatili napakalaking kakulangan sa pagbigay sa sektor ng agrikultura. Sir Sunny, paano nyo ba i-describe? Sorry, Bombshin, may isa pa pala akong gusto idiin. Aha. Siguradong lumala yung kagutuman sa mga magsasaka mangingisda, lalo na pagkatapos itong oil price shock. Nakita namin kagabi lamang, kaya ako sumingit Alam niyo ba, sa lahat ng sinabing suporta na bibigay ng gobyerno sa mga magsasaka mangingisda, sa huling ulat nila, as of kagabi to dun sa kanilang Uplift website, ang natulungan lamang nilang magsasaka mangingisda, hindi po umabot ng 40,000. Parang 37,500 lamang ang natulungan nila. So, higit kumulang 10 hanggang 11 milyong magsasaka mangingisda sa agricultural sector. So, sa amin, yan ang magandang halimbawa